Nakakatakot naman po na nakakadiri itong balita po na ito na nakalkal ko mga kaistorya. Nagsasagawa po ang China ngayon ng malawakang crackdown sa China dahil binulgar po ng isang Chinese vlogger na yung mga bagong harvests na gulay sa China ay sinasawsaw daw po ng mga farmers sa kemikal na ginagamit po sa pagpreserba ng bangkay. Oo, mga kaistorya. Ang purpose ng mga farmers para hindi agad mabulok, para tumagal yung gulay kasi nga po 'di ba malawakan ng exportation po ng China. Baka sasabihin ng ilan diyan na mga maka-China kasi pagkatungkol po sa China ang content ko, nagagalit sila, nagko-comment na para bagang pang-iinsulto sa akin ano ho. Hayaan mo ikayan problema yan ng China. Iyon na nga po ang problema kasi yung problema po na ito ng China, nakarating po ito sa Pilipinas. Kaya nga po sa thumbnail ko may nakalagay, baka nakakain ka rin ito. Kasi nga po mga kaistorya, noong nakaraang buwan at saka ngayon buwan po ng Agosto, ay may nabalita po na mga produktong gulay at saka po karne galing sa China na dinala dito sa Pilipinas, bulto-bulto at milyon-milyon ang halaga. Nakontaminado umano mga kaistorya nitong kemikal na ito at saka po ng bakterya na galing sa pupo ng tao at ng hayop. Ang masaklap dyan sa balitang yan na nakalkal ko ay inihahain daw po sa mga restaurants dito sa Pilipinas at itinitinda sa mga palengke at sa mga supermarkets. Pag sinabi mong supermarkets, sa mall. Ano kayang mall yun, mga kaistorya? Nakakatawag ng pansin. Ingat ho kayo sa pagbibili ng mga produkto, lalo na pagkain, kung yan po ay galing sa China. Kaya lang, paano mo malalaman na galing sa China yung inihain sa yung kinakain mo sa restaurant? Ay, naku po naman, oo. Yan po ang balita na ihahatid ko sa inyo ngayon. Paki-share naman po mga kaistorya at paki-like. Ito na yan. Legit ang mga balita natin ha. Ito balita po ito unang-una ito po ay galing po sa CNN. Hayaan nyo ng ganyang kaliit ha. Wait lang, palakihin ko ng kaunti para makita ninyo. Ayan ha, CNN International. Paliitin ko para hindi ako makopyright ha. Basta ang importante dyan yung audio. Sige, play natin. 这个大白菜不能吃，因为它可能会致癌。 These words from the... Yan yung vlogger na China na nagbulgar. Siya yung nakatuklas na video niya ha. This vlogger with millions of followers on Chinese social media have sounded the latest alarm on food safety in China, causing outrage nationwide and prompting authorities to act. In videos he and his team posted over the weekend, this environmentalist, known by his online handle Qige, shows farm workers in northern China in an apparent effort to make their produce appear fresh longer, dipping cabbages in a clear liquid before loading them to trucks for transportation to the south. Bottles labeled as formaldehyde solution and known... Ayun formaldehyde. Alam niyo ba ang formaldehyde? Yan din yung sa maikling salita tinatawag na formalin. Pag ikaw po mga kaistorya ay imbalsamo ng taong namayapa, ang ginagamit na pang-preserba dun sa labi niya, formaldehyde po para tumagal yung buhay niya. Yun po yan ha. Same lang yan mga kaistorya. Ang purpose nila para tumagal yung gulay. Pag sinawsaw mo yan sa base sa research ko, pag sinawsaw mo ang gulay sa formaldehyde, bukod sa nagiging matagal siya bago mabulo, nagiging vibrant at parang mas crispy mas matingkad yung kulay nung gulay. Masaklap lang pati po sa karne. Ginagamit nila yan sa mga agri-products. Masaklap lang, dadala yan dito sa Pilipinas. Opo, mga kaistorya, sana hindi ma-detect ni YouTube yung mga termino na ginagamit ko kasi bawal po ito Sana hindi ma-detect ng algo ni YouTube. Sana pumasok sa rules ni YouTube. Anyway, hanggat hindi tayo sinasabihang may violations tayo, itong video na ito, nakapublic po ito. Okay, tuloy natin. Carcinogen are seen on or near the trucks. 简直是丧心病狂啊！这是一个很普遍的现象，老百姓的餐桌呀。 Chiga says his team later traced those cabbages to several markets in the south where they tested positive for formaldehyde by local authorities.
Amid a growing public backlash, officials Grabe say the no, origin mga location kaistorya. Alam nyo, delikado yun sa kalusugan ng tao, yung formaldehyde. Ano ba ho ang historiador ang dulot niyan, ang sama niyan sa katawan ng tao? Base sa research ko, mga kaistorya, yan ay nakaka-cause ng cancer sa katawan ng tao. Ganyan po kadelikado yan. Yung formaldehyde na yan, mga kaistorya, crackdown sa China. Oh. Ang masaklap ngayon lang ba natuklasan ng China, samantalang kung sa research ko 2012 pa nag-umpisa ng pumutok yung ganyang balita, meaning talamak na po yan. Talamak na yan, mga kaistorya. At ang sistema ho dyan, mga kaistorya, kumbaga magpapalamig lang yan. Pakalipas po ng mainit na sitwasyon, bakbaka na naman yan. 2012 pa, isipin mo, ngayon lang natuklasan ng gobyerno na imposible naman kung wala pang nagbulgar na vlogger, hindi nila malalaman. Imposible naman yun, mga kaistorya, diba? Legit itong balitang ito kasi ngayong buwan lang po ito ha. Ngayong buwan at ngayong taon. One day ago, di kahapon, BBC yan. China, palakihin ko muna. China probes use of formaldehyde to keep cabbages fresh. Sige, basahin natin. Authorities in China have launched an investigation into reports of formaldehyde being used to preserve the freshness of cabbages for human consumption. Delikado. Wala nang kwan sa China eh. Ultimo pagkain. Actually, may content na ako tungkol sa mga pagkain sa China. Alam nyo ba mga kaistorya, yung mga mantika sa kanal, saka mga mantika sa mga trash bins, sa mga basurahan sa China, kinokolekta nila yun. Nire-reprocess po nila. Ginagamit uli nila yun panluto. Talamak yun sa China. Yeah. Ginagawa nila yun. Ewan ko ha kung sa gipit o sa kagustuhang kumita. May kasabihan kasi umano sa China pagka kumain ka sa China, kumbaga mga kaistorya, nandun yung kasabihan na napirwisyo mo ako, pipirwisyuhin din kita. Kumbaga yun yung meaning. Ganun. Sa China, may content ako tungkol dyan O sino diyan yung mga pioneer natin na sulit history na laging nanonood. Sa mga bagong pasok po sa aking YouTube channel, browse nyo na lang po. Nasa YouTube channel ko po yan. Kahit nga mga karne, pinipeke doon Napike mo ko sa pagkain, nakakain ako, gagawin ko din yan sa iyo. Parang ganun sa kanila Okay, tuloy natin. Officials in the northeastern Hebei province confirmed that they had verified footage showing individuals dipping cabbages in a solution before loading them onto trucks for transportation. So, kinumpirma ng mga autoridad ng China. Totoo nga. An environmental blogger first released the footage last week using formaldehyde, a colorless chemical used for preserving biological specimens, kagaya ho ng labi ng tao. That is known to cause cancer. For keeping food fresh, strictly prohibited in China. Strictly prohibited. Talamak na yan sa inyo noon pa Di ba yan 2012 May 7, 2012 pa yan. Strictly prohibited in China 2012. Ilang taon na, di ba mga kaistorya? 14 years nang nakaraan. Talamak pa rin sa China. Ewan. Sinong nagbubulahan? Ayan di ba BBC din yan di ba itong balita kanina BBC din kung ito mga kaistorya, itong balitang ito one day ago, August 24, kasi ginagawa ko itong content na ito August 25, papublic ko ito August 26. So August 24 ito pa May 7, 2012 pa, talamak na sa China. Chinese alarm over formaldehyde tainted cabbages. Nagbubulahan. Di ba? Sabi ko sa inyo. Di ba? Sabi dito, vegetable sellers in China, binibenta talaga have been caught spraying cabbages with a formaldehyde solution to keep them fresh in transit. The state news agency Xinhua has reported. Kita ninyo, mainstream pa ng gobyerno ng China ang nagbalita. Tingnan ninyo. Xinhua said the practice had been common in eastern China for years. Karaniwan na pala yan sa kanila. Normal na pala yan sa kanila. Ano ang sintoma? Yung kinakapos ang paghinga, hirap kang huminga, tapos may problema ka sa panunaw mo.
pati sa balat mo, o may irritation, nakakakos ito, ang masaklap dito, nakakakos ito ng cancer. Ginagamit daw po sa dumplings, stir-fried or pickled. Aray ko. Noon pa yan eh. Ito pa, talagang legit po itong balita na ito ha. August 24, 2026 ito binalita. Ayan yung date, medyo maliit lang. China shaken by carcinogen soaked cabbages where they distributed to Korea. Carcinogen, mga kaistorya, yan nga po yung chemical na ginagamit sa pang-preserve ng mga specimen kagaya po ng labi ng tao. Yan yung carcinogen, mga kaistorya. So legit nga, totoo, mga kaistorya. Sabi dito, a massive, medyo maliit pagka pinalaki ko pa, lumalabas na sa window. Anyway, babasahin ko na lang po para sa inyo. A massive uproar is sweeping through China as it was revealed that cabbages were distributed after being soaked in a carcinogen to maintain freshness. 2012 pa nga lang, talamak na yan sa China. Tanong, dito ba sa Pilipinas, nakarating yung talamak na yan ng mga karne at gulay na nakasinawsaw ng China sa formaldehyde? Yes. Hanggang ngayon ba Juan Historiador? Opo, hanggang ngayon. Baka nga nakakain kayo niyan, especially sa Metro Manila. Ingat po kayo, mga kababayan ko. Ito yan. Ito 2025. Pagkatapos ng taong 2025, punta naman tayo ng July and August 2026. Sige. Pangilinan warns of a possible smuggled unfit food served in restos. Naku, senador pa ang nakatuklas Sineserve daw po, inihahain sa mga restaurant. December 11, 2025 ang balita. Senator Francis Pangilinan on Thursday warned the public of the possible entry of smuggled and uninspected food products into the local food supply chain through restaurants. Ayan na. Pangilinan issued the warning after suspected Chinese smuggler, Chinese national na naman, Shi Chaokun, the lessee of a warehouse found with 100 million pesos worth of smuggled frozen meat products, admitted during a Senate hearing on Wednesday that he used to supply some now closed restaurants in Pasay City. Mga taga Metro Manila, ingat po kayo ha. He also concerns that the smuggled food products entering local marketplaces might be contaminated. Ayon pong hinala ni Senator Kiko Pangilinan, nagkatotoo yan. Meron nga po. Meron. Sa mga pamilihan. Nakakalungkot dahil ito ay pagkain. Inamin ng isang Chinese suspected smuggler na nakakulong ngayon. Binibenta niya yung mga produkto niya sa mga restaurants dyan sa area ng Pasay at yung mga nakumpiskang produkto nila ay sinabi ng DA unfit for human consumption. Hindi pwedeng kainin ng tao. Nakain na yan kung naihain na. Diba? She was cited in contempt and ordered detained in the Senate for allegedly lying before the Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform chaired by Pangilinan. Pangilinan said local food production industries are being affected by the entry of smuggled agriculture. Yun nga ang kawawa dyan, mga magsasaka. Siyempre, yung mga customer, kawawa din. Ang dahilan kung bakit mura yung binibili nila doon sa China ay patapon na dapat. So, hindi na dapat kainin. Kumbaga, maglapit ng mabulok. Bibilhin nila ng mura dahil patapon na ang tawag doon, salvage value. Dadalhin dito, ilulublob sa formalin. Aray na, ayan na nga yung sinasabi ko kanina diba? Delikado ito. Juan Historiador, December 2025 pa yan. August 2026 na ngayon. Punta muna tayo. Dito muna tayo. 2025, mamaya 2026, Senator Francis Pangilinan on Friday, November 14 po ito, 2025, bared that seized smuggled agricultural products in 2 40-foot containers lucky van in October tested positive for salmonella. Ano ba yung salmonella? Yan po yung bakterya na nanggagaling po sa pupo ng tao at hayop. Malamang itong mga
agricultural products, karaniwan karne ito. Kung karne ito ay nasawsaw yan either sa pupo ng tao o sa pupo ng hayop. Nako po, and is unfit for human consumption and dangerous for consumers' health. The salmonella was detected by the National Meat Inspection Service in the samples obtained from the 12.96 million pesos. Laking halaga, worth of chicken breast fillet from China at the Manila International Container Port. So, karne nga, galing China. Confirmed. Kaya hindi pwedeng sabihin, hindi natin problema yung problema ng China. Aray, hi China. Ang laki mong laki-laki ng kasalanan mo sa mundong ito. Grabe. Dito na tayo. July 2026. July 21, 2026. Latest yan ha. Nung nakaraang buwan, may mas latest pa dyan. Agosto mamaya. Pakita ko sa inyo. Look, tanggalin natin. Look, the Bureau of Customs on Tuesday presented around 23 million pesos worth of misdeclared frozen agricultural products or products allegedly smuggled in from China and seized at the port of Manila. Aray, yan ang yung sinasabi ko. Yan yung sinasabi ko. The cargo was initially declared as fish tofu, fish balls, and squid balls. However, a physical inspection revealed various frozen products including chicken, duck, pork, and seafood. The BOC said it has identified the consignee of the shipment who may face charges for violating. Di ba, aray? Yan na nga tayo eh. Galing China. August. Nearly 1.9 tons of alleged smuggled meat from China seized in Parañaque. August 4, 2026, ibinalita. Ngayong buwan lang po mga kaistorya. Umigit kumulang, 2 linggo pa lang ang nakakaraan. Nearly 1.9 tons of allegedly smuggled meat products, mostly from China, were seized by the NBI and the NMIS of the DA, a warehouse in Parañaque City, on Tuesday. The operation yielded about 1,870 kilograms of meat and other animal products, including chicken, pork, Peking duck, and exotic soft shell turtles. Diba? Grabe Ang dami. Ang dami nito mga kaistorya. Grabe ito. Hanggang ngayon, galing China, ingat po kayo ha. Sa mga binibili natin at kinakain, baka galing China na po yan. Mga kaistorya, lalo na illegal na ipinasok sa Pilipinas, kaduda-duda yan. Hindi mo masisigurong safe for human consumption yan. Hindi mo masisigurong ligtas kainin yan. Diba? Grabe ang halaga Mga kababayan ko, nananawagan ako sa inyo, gaya ng panawagan din po ng gobyerno natin. Tingnan ninyo, mag-ingat po tayo sa pagbili. Lalo na iyong ganyan na hindi inaalaw sa atin ng mga produkto, kapag kayo ay naging involved at napatunay na kayo ay nagkasala, kayo po ay pwedeng makulong. Mag-ingat daw po tayo sa pagbili. Nako, delikado. Ingat kayo mga kababayan ko. Pero ito yung pinakatalamak na nangyari sa Pilipinas. Dito involved dito opisyal ng gobyerno. Kailan ito? March 29, 2022, Duterte administration ito Ay, magagalit na naman siguro sa akin. Ano ba gagawa ko? Parte ito ng balita untouchables. Pag sinabi mong untouchables, mga mai-impluwensya yan. Karaniwan opisyal ng gobyerno. Ang involved. Smuggling agri-goods with toxic chemicals. Nako, opisyal pa ng gobyerno yung involved. Toxic chemicals po yan. Yung carcinogen din po yan na binabanggit kanina. The Senate Committee of the Whole resumed its investigation into unabated large-scale smuggling of vegetables. Gulay daw po, prutas, isda, karne, at iba pang produkto nang sabi some stakeholders said worsened and could be part of an election fundraiser. Nag-iipon
ng pundong gagamitin sa election March 29, 2022. Oh, kaninong administrasyon yan? Makaway magalit sa akin na hindi po galing sa akin yung balita. Nire-reiterate ko lang po yung balita at ginagawan ko ng komentaryo at reaksyon. No, sige, tuloy tayo. Smuggled vegetables, fruits, and other agricultural produce brought into the country by untouchables in government. Naniwala na kayo sa akin kung sino yung mga untouchables na binabanggit. And openly sold in wet markets and supermarkets. Ano bang pagkakaiba ng wet markets sa supermarkets? Yung wet markets, karaniwan sa pamilihang bayan, sa palengke. Supermarket, sa mall yan. Are sprayed with toxic and carcinogenic chemicals. A Senate inquiry bared on Monday, March 20th. Aray, ang sangkot pa dyan, opisyal ng gobyerno. Nakakalason daw po, inisprayan daw po yung mga gulay at mga karne, mga isda, inisprayan daw po ng nakakalason, delikadong chemical, ano yung carcinogenic na binabanggit kanina, carcinogenic, formalin. Ayun pang sa bangkay. The Senate Committee of the Whole resumed its investigation into unabated large-scale smuggling of vegetable, fruits, fish, meat, and other produce that some mistake. Hindi ko na ito ulitin, kanina pa yan eh. Senate President, si Senator Soto pa ang Senate President noon, and Agricultural Sector Alliance of the Philippines Party List Representative Rico Heron warned smuggled produce and meats mostly sourced from China na naman ang involved, have suspiciously long shelf life and have not been screened and tested by the local authorities. Kaya hindi mabilis masira kasi nga may formalin. Among the chemicals sprayed on the smuggled produce is formaldehyde. Yan na yan, yung formalin. A carcinogen used in some building materials, mortuaries. Ano ba yung mortuaries? Diba? Alam nyo na yan kasi nasusobra na yata ako sa mga words na baka maano ni YouTube eh. And household cleaning agents. Nakaw, talamak pala ito. Mga kaistorya, This means all imported vegetables sold in wet markets, sidewalks, and supermarkets are considered illegal or contraband. Senator Aquilino Pimentel III said, matagal na rin pala tayong pinakakain ng China ng mga inismagel na gulay at karne, isda na may formalin. Naku, ingat kayo mga kababayan ko. Ingat ingat po. Ay kaya lang, paano naman natin malalaman yun na galing sa China yun? Wala naman, karaniwan pag nakahilera naman na yan sa istante, sa mga supermarkets at nakalatag na yan sa palengke, wala naman yan na label na imported from China eh. Lalo naman yung mga pagkain inihahain sa restaurants, wala naman nakalabel dyan na ingredients imported from China. Di ba? Aray, paano kaya tayo mag-iingat dito? Ay nako, mga ka-star, basta ingat na lamang po kayo. Yan po ang mga balita, impormasyon, komentaryo, kritisismo, opinion, reaksyon na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Paki-share naman po at paki-like para naman malaman ng ating mga kababayan at makapag-ingat din po sila. Hindi ko na nilalakasan ang boses ko kasi mag-aalas 11 na nag-vlog ako. Kaya kung makabulaho ako sa mga kapitbahay ko. Maraming salamat po sa inyong mga sulit ka-istorya sa buong mundo. Mabuhay po kayo. Shout out po sa inyong lahat. At maraming salamat higit kanino man sa ating pong Panginoon. Wait lang. Yung galing sa One News kanina na reference ko, yung pinakahuli, bakit may icon ng pie parang, nandun kaya, wait, i-review ko sana wala. Bawal yun. Parang rated X. parang ads. Ano ba yan? Salamat po sa inyong mga sulit ka-istorya sa buong mundo. Mabuhay po kayo. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat higit kanino man sa ating pong Panginoon. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayan itong bansa ng Pilipinas.